Nagsimula ang palabas sa may-ari ng isang sikat na SM mall na si Zina. Siya ay dumating ngayon upang bisitahin ang SM kasama ang kanyang manager. Habang siya ay bumibisita sa SM, biglang napunta ang kanyang mga mata sa isang salesman. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Zina ang salesman na ito at sumulyap sa kanya saglit. Binati siya nito at pagkatapos ay pumunta sa isa pang customer na babae. Makalipas ang ilang sandali, biglang may mga sumisigaw na ilang customer sa loob ng SM. Reklamo ng customer na ang mga pekeng produkto ay ibinebenta sa shopping mall at ang mga produkto ay napakababa ng kalidad. Nang marinig ang mga ganitong reklamo mula sa mga customer, nagalit si Zina sa kanyang manager. Sabi niya, paano nakapasok ang adulterated na produkto sa ating kumpanya? Nais ng manager na dalhin si Zina sa ibang lugar na hindi pa nakapagbigay ng anumang pahayag. Dumating si Zina sa mga nagpoprotestang mga customer at pagkatapos ay sinabi niya, narito ang problema. Binuksan ng customer ang problema kay Zina. Sabi ni Zina, sabihin mo sa akin ang pangalan ng empleyadong nagbigay sa iyo ng produktong ito, sisipain ko siya sa aking kumpanya ngayon din. Dahil sa salitang binitawan ni Zina ay medyo kumalma ang nagpoprotestang customer. Naisip niya na hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kung siya ang dahilan ng pagkawala ng trabaho ng taong iyon. Pagkatapos ay dumating ang salesman na nakasalubong ni Zina doon. Magalang siyang nakiusap sa mga customer at sinabing, pakiusap, huwag po ninyong siraan ang aming kumpanya sa pagsasabing pabaya sa aming trabaho, wala naman pong naging pagkakamali sa aming kumpanya. Natutuwa ang customer sa salitang narinig. Pagkatapos nito ay pumunta na ang lahat sa kani-kanilang trabaho. Nang bumalik sa normal ang sitwasyon, nagtanong si Zina sa kanyang manager kung sino ang binatang ito na napakahusay na makipag-usap sa customer. Tugon ng manager, Ma'am, ang pangalan ng binata ay yan at namamasukan siya bilang salesman sa ating kumpanya. Siya ang pinakamagaling na salesman sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya noon at ang binata ay napakamapagpakumbaba, mahinahon, at mabait. Kinagabihan, nag-organisa si Zina ng isang party kasama ang mga empleyado ng kanyang kumpanya. Si Zina ay umiinom ng marami kaya nalasing ito. Pagkatapos ay pumunta sa banyo na panglalaki kung saan naroon si Yan. Inakala ni Zina na nasa banyo siya ng mga babae kaya nang makita si Yan ay sumigaw siya at tumakbo palabas hawak ang sinturon ng binata, kaya naman ay sinundan siya ni Yan at hinarap si Zina. Sinabi sa kanya ni Zina, bakit ka nakikipag-usap sa customer sa ngalan ko kanina sa SM? Ako dapat ang nagsasalita. Sa tingin ko gusto mo ako. Nang marinig iyon, hindi alam ni Yan kung ano ang kanyang dapat sabihin. Dagdag pa ni Zina, kaya kinausap mo ang babae para iligtas ako sa panganib. Tugon naman ni Yan, hindi po ma'am, bakit kita magugustuhan? Isa lang akong maliit na empleyado kaya hindi ko maisip na magugustuhan kita. Pagkaraan ng ilang oras, si Zina ay nasa banyo pagkatapos niyang matauhan. Nahihiya siya sa nangyari kasama si Yan kanina. Kinabukasan, nang bumisita si Zina sa SM ay muli niyang nakita si Yan. Ipinakita ni Yan ang produkto sa isang babaeng customer, ngunit dito ay hawak ng babae ang kamay ni Yan habang kausap ito. Nang makita iyon ay nakaramdam ng inggit si Zina, kaya naman ay lumapit siya kay Yan at sinabing, gusto kong bilhin ang lahat ng mga produkto ng iyong tindahan. Nang marinig iyon, dinala siya ni Yan sa labas. Sabi niya, Ma'am, bakit ganito ang ugali mo sa akin sa harap ng customer? Dahil dito ay maaaring umalis ang customer nang hindi bumibili ng produkto ng iyong kumpanya. Ayokong may customer na pumunta sa ating kumpanya at aalis nang hindi binibili ang produkto. Tugon ni Zina, bakit hinawakan ng customer ang kamay mo? Kilala ka ba niya? Tugon naman ni Yan, hindi ko kakilala ang babae. Sabi ni Zina, ang tikan ay naroon, mula ngayon hindi ka na magtatrabaho dito. Sasamahan kita sa marketing department kung saan walang babaeng hahawak sa kamay mo. Tugon ni Yan, pero ma'am, kahit sino pong pwedeng humawak sa kamay ko, nasaan po ang problema ninyo? Sagot ni Zina, maganda ang narinig ko tungkol sa'yo, napakabuti mong tao, pero ngayon nakita ko na gusto mong may humawak sa kamay mo. Tugon ni Yan, dahil sa mga salitang ito ay napapaisip ako na gusto mo ako. Katwiran ni Zina, ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Bakit ako magkakagusto sa isang ordinaryong empleyadong tulad mo?
Habang sinasabi iyon, narinig niya ng isang customer na babae na nakikipagtalo sa isa pang customer na babae, kaya pumunta doon si Yan at sinubukang pakalmahin ang sitwasyon. Samantala, patuloy na iniisip ni Zina sa kanyang sarili, paano tatanggihan ng isang mahirap na lalaki ang isang maganda at mayamang babae na tulad ko. Pagkatapos nito, pumunta si Zina sa fitness center gaya ng dati. Dito, malalaman natin na gusto rin siya ng may-ari ng fitness center na si Si-chan. Gusto niyang makuha si Zina para sa anumang bagay, ngunit hindi siya gusto ng dalaga. Sa isang punto, napansin ni Si-chan na galit si Zina kaya siya ay nagtanong kung bakit. Tugon ni Lisa, wala na. Ang isang empleyado ng aking kumpanya ay hindi nakikinig sa akin, nagtatrabaho siya ayon sa gusto niya. Sabi naman ni Si-chan, sipain mo siya sa kumpanya. Nang marinig iyon ay natahimik si Zina. Kinabukasan, ang dalawang babaeng empleyado ng kumpanya ay nag-uusap kung saan ang isa ay nagsabing, mula noong araw na si Zina ay may-ari ng kumpanyang ito ay hindi naging maganda ang kanyang pagtrato sa sinuman. Sabi ng isa pang empleyado, pero mahal na mahal ko si Zina. Dito, naririnig niya ang kanilang pag-uusap mula sa di kalayuan. Pagkaraan ng ilang oras, may isang grupo ng mga loko-lokong tao na dumating doon at nagsimulang magsalita ng masama tungkol sa kumpanya ni Zina. Sinasabi nila na lahat ng bagay sa kumpanya ay mababa ang kalidad. Nang marinig iyon, lumapit si Zina at sinabing, huwag kang magbiro dito at umalis ka dito dali. Sinasabi ng isang lalaki sa kanya, nagbebenta ka ng mga pekeng produkto at hindi mo alam kung paano kausapin ang mga customer tungkol dito. Tugon ni Zina, please, umalis ka na dito bago pa ako magalit. Samantala, narinig niya ng kanilang pag-uusap mula sa di kalayuan. Napaisip siya kung bakit ganito ang ugali ni Zina sa kanila, dapat ay makipag-usap siya ng maayos at suriin ang kanilang mga problema. Pakiramdam niyan, kung magpapatuloy ito ay posibleng malapit ng magsara ang kumpanya. Paulit-ulit na sinasabi ng lalaki kay Zina, anong uri kang CEO, mali ang iyong pagtrato sa mga customer. Tapos, hindi na sila matiis niyan kaya pumunta ito sa harapan nila. Naisip niya na masisira ang pangalan ni Zina kapag nagpatuloy ito. Hindi nagtagal ay dumating doon ang fitness trainer ni Zina na si Si-chan. Nagsimula siyang makipagsagutan sa mga lalaki upang mapabilib si Zina. Nang makita iyon, nagalit si Yan at naisip kung anong klaseng tao ito, nakikipag-away dahil lang sa isang maliit na issue. Nang sasampalin na sana ng lalaki si Zina, agad na namagitan si Yan. Kaya naman, siya ang tinamaan ng sampal, gayunpaman ay agad ding umalis si Yan kasama si Zina. Pagkarating nila sa isang lugar ay napatanong si Zina, bakit mo iniligtas ang buhay ko pati ngayong araw, gusto mo ba ako? Tugon ni Yan, ma'am hindi mo alam na ang mga lalaki ay pumunta dito para saktan ka. Dapat ay kinausap mo sila ng mahinahon. Tugon ni Zina, bakit mo ako tinatawag na ma'am, kaedad mo ako kaya tawagin mo ako sa pangalan ko. Tugon ni Yan, ano ang sinasabi ko sa iyo, at ano ang pinapakinggan mo? Sige, mula ngayon ay magtatrabaho ka ng mahinahon dahil hindi kita laging maililigtas. Sunod na araw, si Yan ay nasa coaching center. Katunayan ay isa siyang edukadong binata. Gumagawa siya ng part-time na trabaho sa kumpanya ni Zina para masuportahan ang kanyang mga gastusin. Pagkatapos, nagbigay si Zina ng liham para sa kanya sa pamamagitan ng isang estudyante kung saan may mensaheng, magkita tayo alas 8 ng gabi. Ngunit pinunit lang niya ang sulat at itinapon sa basurahan. Pagsapit ng gabi, hinihintay siya ni Zina hanggang alas 8 ngunit hindi siya pinuntahan niyan. Tinanong ni Zina ang kanyang manager, bakit hindi pa dumarating si Yan? Tugon ng manager, ma'am nasa coaching center pa siya. Kalaunan, dumating si Zina sa coaching center. Sabi niya, bakit hindi mo ako pinuntahan, at bakit lagi mo akong binabaliwala? Tugon ni Yan, mayroon akong apurahang klase kaya hindi ako nakapunta. Tugon ni Zina, sige, magtatrabaho ka na sa akin mula ngayon para doblehin ko ang sahod mo. Hindi makasagot si Yan hanggang sa pag-alis ni Zina. Kinabukasan, ipinakita ang isang lalaki na nagngangalang Dan na anak ng kaibigan ng ama ni Zina. Gusto rin niya ang dalaga at gagawin niya ang lahat para sa kanya, ngunit hindi siya gusto ni Zina dahil wala itong ginagawang trabaho. Palagi siyang gumagastos ng pera ng kanyang ama na hindi naman gusto ni Zina.
Ngayon, gusto siyang isama ni Dan sa isang date na may dalang regalo pero direktang tinanggihan ito ni Zena. Sabi ng dalaga, "Please lang, layuan mo ako." Kinabukasan, nang pumunta si Zena sa mall ay nagkita sila ni Yan. Nang palapit ang dalaga ay biglang pumagitna sa kanila si Dan. Sabi ni Dan, "Pakiusap, kailangan mong sumama sa akin ngayon habang ang aking mga magulang ay naghihintay na makilala ka," kaya't si Zena ay napilitang sumama sa kanya nang hindi nagtatanong. Pagdating dito, sumama si Zena sa tanghalian kasama ang kanyang mga magulang. Habang narito siya, nakaramdam siya ng pagkabagot kaya iniwan niya ang lahat habang sila ay nasa gitna ng pag-uusap. Pagkatapos ay binalikan niya si Yan. Nagtanong ang binata sa kanya, "Sino ang lalaking nakita kong kasama mo?" Tugon ni Zena, "Iyon ang anak ng kaibigan ng aking ama." Pagkatapos, humingi ng tawad si Yan dahil hindi niya sinipot si Zena kagabi. Tugon ni Zena, "Okay lang, walang problema." Pagsapit ng gabi, hiniling ni Zena kay Yan, "Pwede ba kitang maging boyfriend para sa isang buwan, tapos pwede mo akong iwan kung gusto mo?" Ikinagulat ito ng binata at sinabing, "Bakit ako magiging boyfriend mo para sa isang buwan?" Tugon ni Zena, "Ang buong pamilya ko ay gusto nilang pakasalan ko si Dan ngunit hindi siya ang lalaki na gusto kong pakasalan." Sabi ni Yan, "Kung gayon ito pala ang dahilan." Alok ni Zena, "Kung boyfriend kita sa loob ng isang buwan, gagawin kitang manager at maaari kang magpahinga ng 10 araw sa isang buwan." Nang marinig iyon, naisip ni Yan sa kanyang sarili na ano ang gagawin ng manager sa 10 araw sa loob ng isang buwan. Tumatanggi pa rin si Yan na sinasabing, "Hindi ako pwedeng maging boyfriend mo ng isang buwan." Tugon ni Zena, "Hindi mo kailangang mag-alala, binibigyan kita ng 3 araw para makapagpas siya." Pagkaalis ni Zena, nakita niya sa side mirror ng sasakyan na may isang babaeng yumakap kay Yan kaya naman ay nasaktan ang dalaga. Pero ang babaeng iyon pala ay kapatid ni Yan at ang pangalan ay Nova. Katunayan makalipas ang 2 taon, namatay ang kanilang ama at bago siya mamatay ay nag-loan ito ng malaking pera sa bangko. Kailangang bayaran ni Yan ang lahat ng utang ng kanyang ama, kaya naman araw at gabi ay nagtatrabaho si Yan. Nagtatrabaho siya sa kumpanya ni Zena buong araw at kumukuha ng mga klase sa coaching center sa gabi. Gusto ng kapatid ni Yan na mangibang bansa at makakuha ng mas mataas na edukasyon, ngunit hindi siya makapasa sa pagsusulit sa scholarship kaya naman labis itong nalungkot. Sabi ni Yan, "Di mo kailangang mag-alala, mangungulekta ako ng pera para sa'yo." Samantala, sinisikap ni Si-chan na mapabilib si Zena sa tuwing ito ay nasa kanyang fitness center. Napansin ito ni Zena kaya sinabihan siya, "Mayroon na akong kasintahan kaya't sikapin mong iwasan ako." Matapos marinig ang mga salitang ito, sinisikap niyang gumawa ng distansya sa pagitan ni Zena at ng kasintahan nito. Kaya sinabi niya, "Well, ano ang gagawin mo kapag nalaman mo na niloloko ka ng iyong boyfriend?" Nang marinig iyon, naalala ni Zena ang pangyayari kahapon. Kaya sabi niya, "Ano ang gagawin ko para malaman na ako lang ang mahal ng boyfriend ko?" Tugon ni Si-chan, "Kung gusto mo, maaari kang mag-organisa ng isang party kasama ang lahat ng miyembro ng pamilya ng iyong kumpanya at ng iyong kasintahan. Lahat ay isasama ang kanilang miyembro ng pamilya at kasintahan doon at sa gayon ay malalaman ang tungkol sa lahat." Kinabukasan, ganoon ang ginawa ni Zena ngunit nakita niyang walang sumama kay Yan. Kaya nagtanong ang dalaga sa binata, "Bakit walang sumama sa iyo?" Tugon ni Yan, "Pumunta sa kolehiyo ang taong dapat na sumama sa akin." Pagkarinig niyon, naisip ni Zena na baka kasintahan ni Yan ang dalaga, kaya labis siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Sinikap ni Zena na isa-isahing alamin ang lahat. Pagkatapos ay naiinip si Zena habang nakaupo. Nang napansin siya ng binata ay lumapit ito sa kanya. Sabi ni Zena, "Bueno, napakapangit ko ba at ang lahat ay ayaw sa akin at lahat ay napupuot sa akin?" Tugon ni Yan, "Hindi ka kasing sama tulad ng iniisip ng lahat." Mungkahi ni Zena sa kanyang sarili, "Dapat na akong tumigil bilang CEO ng kumpanya at baka mahalin ako ng lahat." Nang marinig iyon, sinikap siyang pakalmahin ni Yan. Sabi ni Zena, "Gusto kong bumalik sa aking pagkabata noong ako ay isang magiliw at palakaibigang babae. Ngunit sinabi ng aking ama, kung gusto mong maging matagumpay sa buhay ay kailangan mong maging matatag." Sabi ni Zena, "Kaya matapang akong nagsasalita sa lahat."
Habang naglalabas ng kanyang saloobin ay patuloy siyang umiiyak, kaya naman pinakalma siya ni Yan at binuhat ito habang paalis sa lugar. Kinabukasan, pumunta ulit si Zine sa fitness center. Ang sabi niya kay Si-chan, ano ang dapat kong gawin kapag gusto kong puntahan ako ng boyfriend ko? Tugon ni Si-chan, pagselusan mo siya sa harap ng lahat. Sigurado lalapitan ka niya agad. Kaya naman ay iminungkahi ni Si-chan na hilingin niya kay Dan na pumunta sa kumpanya bukas para pagselusan niya si Yan kay Dan. Kinabukasan, dinalhan siya ni Dan ng regalong mga bulaklak. Dito, gustong mag-propose ni Dan sa kanya subalit nakalimutan niyang dalhin ang singsing kaya sinira nito ang plano ni Zine sa harap ng lahat. Nang makita iyon ay napatawa na lamang si Yan. Pagkatapos ay lumapit si Zine sa kanya at sinabi ng binata, hindi ko alam na ginagawa mo lamang ang lahat ng ito upang ipakita sa akin. Tugon ni Zina, gagawin ko ito para ipakita sa iyo kung bakit. Tugon ni Yan, hindi mo na kailangang sabihin, at magmula ngayon hindi mo na kailangang gawin ang ganitong mga bagay. Pagkatapos ay biglang pumasok si Dan sa eksena bago pa masabi ni Yan kung gaano siya katotoo. Sabi ni Dan kay Zina, sabay tayong maghapunan ngayon. Tugon ni Zina, maghahapunan ako ngayon ngunit hindi kasama mo kundi kasama si Yan. Nang makita iyon, sinubukan siyang pilitin ni Dan na kumain ng hapunan, pagkatapos ay hindi na nakapagtimpi si Yan at pinigilan ito. Sabi ni Dan, sino ka na naman? Sa sandaling ito, sinabi ni Yan sa unang pagkakataon, ako ang kasintahan ni Zina. Tugon naman ni Dan, paano magiging boyfriend ni Zina ang isang hamak na empleyadong tulad mo? Pagkasabi nito ay agad na sinampal si Yan. Matapos makita ang kaganapan, nagsimulang mag-video ang lahat. Kaya pakiusap ni Yan, please lang, umalis ka na dito baka lumala pa ang kalagayan mo. Naguguluhan si Zina sa mga bagay na ito. Naiisip niya, mahal din ako ni Yan pero bakit hindi niya ipinaparamdam ang pagmamahal niya sa akin? Maya-maya, nagsimulang mag-isip muli si Zina. Kung girlfriend niya ako, sino ang babaeng yumakap sa kanya noong araw na iyon? Sa kaiisip tungkol doon ay nabalisa si Zina. Nang napansin siyang ganito ang iniisip, walang dahilan si Yan para mag-alala. Pagkatapos, may klase si Yan sa kanyang coaching center. Hanggang sa nalaman ni Zina na masama ang pakiramdam ni Yan. Kaya sinabi ni Zina sa lahat, ngayon ay masama ang pakiramdam ng inyong sir kaya hindi siya makakasama sa inyong klase ngayon. Hinatid ni Zina si Yan sa kanyang kwarto at nagpasalamat ang binata sa paghatid niya rito. Sabi ni Zina, bakit hindi mo sinabi sa akin kanina na masama ang iyong pakiramdam, pumasok ka pa rin sa trabaho ngayon gaya ng dati. Tugon ni Yan, may meeting ka ngayon kaya dapat bumalik ka na sa trabaho mo. Naisip ni Zina, dapat bantayan kita hanggang sa gumaling ka. Pagkatapos ay naghanda si Zina ng mainit na pagkain. Sabi ni Zina, ang swerte mo naman, ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na nakapaghanda ako ng pagkain para sa isang tao. Nang paalis na si Zina ay nakasalubong niya si Nova. Nang makita ang kapatid ni Yan ay nagalit si Zina. Sa tingin niya ay nakatira si Yan sa isang silid kasama ang kanyang kasintahan. Sabi ni Zina, anong klase kang babae, hindi mo ba kayang alagaan ang iyong kasintahan? Pagkasabi nito ay patuloy na umalis si Zina ngunit ang sabi ni Nova, kung hindi ako nagkakamali, ang iyong pangalan ay Zina at ako naman ang nakababatang kapatid na babae ni Yan. Ako at ang aking kuya ay nananatili dito mula nang umalis ang aming magulang. Nang marinig iyon, napahiya si Zina dahil itinuring niya ang kapatid ni Yan bilang kasintahan nito sa mahabang panahon. Pagkatapos, pumunta si Zina sa fitness center at sinabi kay Si-chan ang lahat hanggang sa nagsimulang umiyak. Sabi ni Zina, kung alam ni Yan kung ano ang iniisip ko tungkol sa kanya ay siguradong hinding-hindi niya ako kakausapin. Sa kaiisip sa bagay na ito, nakakuha ng ideya si Zina. Pinuntahan niya si Yan kinabukasan, ngunit sa halip na kausapin si Yan ay kinausap niya ang ibang empleyado at hindi pinapansin si Yan. Pagkatapos ay lumapit si Si-chan doon at hinawakan ni Zina ang kanyang braso. Nang dahil dito ay nagalit si Yan. Sa gabi, lumapit si Yan kay Zina at sinabi niya, kailangan nating ng agarang pag-uusap kaya kailangan mong pumunta sa bahay. Kaya naman ay magkasamang pumunta ang dalawa sa bahay ni Yan. Pagkatapos ay naghanda ang binata ng pagkain. Sabi ni Yan, naiintindihan kita sa lahat ng bagay, ayokong umiwas ka sa mga paborito mong gawain dahil lang sa akin. Gusto kong tratuhin mo pa rin ang lahat tulad ng dati.
Gusto ko ang lahat ng bagay tungkol sa'yo kahit ano pa ang isipin mo tungkol sa iyong sarili. Dagdag pa niyan, hindi mo kailangang baguhin ang iyong buhay dahil sa akin. Pagkarinig ni Zina sa mga salitang ito ay naguguluhan siya sa mga kahulugan nito. Tapos, tinanong siya niyan, maaari ba kitang maging girlfriend? Nang marinig iyon, naisip ni Zina na baka nananaginip lang siya o pinaglalaroan niyan. Sabi ng binata, seryoso ako, maaari ba kitang maging girlfriend? Tugon ni Zina, yes. Pagkarinig ng sagot ay hinalikan siya niyan sa noo. Pagkatapos ng hapunan ay umalis na si Zina doon. Pagdating ni Nova, nakita niya ang kondisyon ng silid sa hapagkainan at sinabing, nagpunta na naman ba ang babaeng iyon dito? Tugon niyan, huwag kang magsabi ng ganyan kay Zina. Nang marinig ito ay nagalit si Nova at sinabing, hindi mabuti ang babae, paano mo siya naging girlfriend? Sinikap niya na ipaliwanag ito sa kanyang kapatid ngunit walang iniintindi si Nova sa anumang bagay. Sabi niya, mula ngayon ay hindi na ako mananatili sa bahay na ito kasama mo at bukas ay pupunta ako sa hostel. Kinabukasan, nag-out of town si Zina sa ilang mga gawain kaya naman ay nagsama siya ng empleyadong babae kasama si Yan. Dito, sobrang saya nila buong araw kahit nasa trabaho. Kinagabihan, tumuloy sila sa isang hotel kung saan biglang pumasok si Yan sa kwarto matapos marinig ang sigaw ni Zina. Nang pumasok si Yan sa kwarto ay natakot si Zina at sinunggaban siya. Sabi ni Zina, may nakita akong malaking ipis sa kwarto ko, please lang pakialis. Pagkatapos noon ay hirap na inilabas ni Yan ang ipis mula sa silid. Pagkatapos ay nagtanong sa kanya si Zina, paano mo hinaharap ng mahinahon ang lahat ng bagay? Kapag may problema ako ay labis akong nababalisa. Tugon ni Yan, itong maliliit na problemang ito ay baliwala sa akin. Naghiwalay ang aking ama at ina noong ako ay bata pa lamang. Pagkaraan ng 2 hanggang 3 taon ay namatay ang aking ama. Simula noon, labis akong naghirap sa buhay at hindi na hinayaang magdusa ang kapatid ko. Nagsikap akong palakihin siya. Para makaraos sa laban ng buhay ay tiniis ko ang lahat, kaya naman ay lagi akong mahinahon. Kinaumagahan, nang magkape sina Yan at Zina, napagtanto ng babaeng kasama nila na may relasyon sina Yan at Zina kaya iniwan sila ng dalaga at pumunta sa ibang lugar. Pagkatapos, gustong magpakuha ng litrato sina Yan at Zina ng ilang magagandang sandali. Nang kinunan sila ng larawan, lumabas na ang photographer ay nag-click lamang sa larawan ni Zina at ang mukha ni Yan ay hindi makita sa lahat ng mga larawan. Nang makita iyon, napagtanto ni Zina na ito ay gawa ni Dan. Narito siya bilang photographer. Sabi ni Zina kay Dan, bakit mo kami sinusundan? Hindi mo alam na mahal ko si Yan. Tugon ni Dan, umiibig ka kay Yan na isang menor de edad na empleyado ng iyong kumpanya. Pagkarinig nito, sinabi ni Zina, mahal ko si Yan, ano bang problema mo tungkol dito? Paliwanag ni Dan, gusto ng mga magulang natin na pakasalan mo ako. Tugon ni Zina, pero hindi ko kailanman sinabi sa iyo na mahal kita. Pagkatapos ay sinabi ni Dan, hindi ka mahal ni Yan ngunit mahal niya ang iyong pera. Dahil dito ay nagalit si Yan at sinabing, kailanman ay wala akong sinasabing anumang bagay sa iyo ngunit kailangan kong magsalita ngayon. Sa katunayan, hindi mo kailanman sinikap na intindihin si Zina sa kabila ng maraming taon na kayo ay magkakilala, kung ano ang gusto niya at kung ano ang magagawa mo para sa kanya. Ngunit alam ko kung ano ang gusto ni Zina, kung ano ang mga bagay na gusto niya at kaya kong gawin ang lahat ng ito para sa kanya. Pagkasabi nito, patuloy na umalis si Yan kasama si Zina. Ilang araw pagkatapos ng insidenteng ito, makikita natin sina Zina at Yan na magkasama sa promotional banner ng kumpanya sa buong lungsod. Pagkatapos isang araw, dinala ni Yan ang kanyang kapatid kay Zina para ayusin ang lahat. Humingi naman ng tawad si Zina kay Yan dahil sa kanyang maling akala tungkol kay Yan at Nova. Isang araw, nang sina Yan at Zina ay nananghalian, lumapit si Nova sa kanila. May balita si Nova sa kanila at sinabing, nakakuha ako ng trabaho bilang isang manager sa isang malaking kumpanya sa ibang lungsod. Nakita ni Yan na isa itong kumpanya ni Zina. Pagkatapos, ang sabi ni Zina, bakante ang posisyon ng manager sa aking kumpanya kaya nilipat ko si Nova doon. Tuwang-tuwa naman si Nova sa narinig at napayakap kay Zina. Sinabi nito kay Zina na lagi nitong aalagaan ang kanyang kuya. Pagkatapos ay sinabi ang mga gusto ni Yan at ang mga ayaw nito.
Pagkatapos ay iniwan sila ni Nova at pumunta sa kumpanya ni Zina sa ibang lungsod. Pagkaraan ng ilang araw, nagbigay ng sorpresang regalo si Yan kay Zina. Nag-propose si Yan sa kanya para sa kasal. Labis na ikinatuwa ito ni Zina at walang alinlangan na pumayag na pakasalan siya, at dito na masayang nagtatapos ang serye. Ano ang masasabi mo sa seryeng ito? Mag-comment lang po sa ibaba, at kung nagustuhan mo ang video, mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!